Isa sa mga tungkulin ng mga opisyal ng gobyerno ang ilagak ang halaga ng kanilang mga ari-arian sa publiko. Sa muling pag-ingay ng issue ng ill-gotten wealth, paano kung ang batas binabali mismo ng tagapagpatupad nito? Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. May ngipin ang batas pagdating sa mga yamang hindi maipaliwanag ng mga opisyal ng gobyerno. Noong 1955 pa ipinasa ang Republic Act 1379, isang batas na nagbibigay kapangyarihan sa gobyerno na bawiin ang mga ari-ariang malinaw na hindi raw tugma sa kinikita ng isang public official. Kapag ang lifestyle, properties o assets ng isang opisyal ay lagpas sa kanyang sweldo at hindi niya ito maipaliwanag, kailangan niyang patunayang legal ang pinanggalingan ng kanyang yaman. Kung hindi, maaaring kunin ito ng Estado. Mas tumibay pa ang prinsipyong ito sa isang kamakailang desisyon ng Korte Suprema kung saan binigyang diin na ang yaman na clearly disproportionate sa lawful income ay pinaniniwala ang ill-gotten. Maliban na lang kung mapatunayan ng opisyal na hindi ito totoo. Pero kung ganito kalakas ang batas, bakit tila bihira itong magamit? Sa mga pag-uusap ng mga eksperto sa programang Abogado ng BNC, isa sa mga tinutukoy nila ay ang kahinaan sa access sa SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na dapat sanay pangunahing batayan para makita kung tugma ang yaman sa kita ng isang opisyal. The lifestyle check ito. If you cannot really prove your lifestyle, then I think the SALN would be the one really to, kumbaga, a first line of defense or first line of document to convict them. But sadly, for the last, since Ombudsman Martires was there, talagang blinak niya itong SALN. So hopefully, ma-open natin itong SALN again na it would be allowed as a document to be given out. Dagdag ni Attorney Howard Calleja, kung talagang seryoso ang gobyerno sa paghabol ng ill-gotten wealth, dapat masilip din ang bank accounts ng mga opisyal at pumirma sila sa isang waiver para rito. Isang bagay na matagal nang hinahadlangan ng mahigpit na bank secrecy laws sa bansa. Para naman kay Attorney Alex Avisado, hindi sapat ang batas kung may butas pa rin sa sistema. Let's take away the temptation of public officials. Tanggalin natin yung pork para malalaman natin kung sino talaga yung sincere na mag-serve. Lagay natin yung SALN, nandyan na yung SALN. Sabayan ng waiver. Tingnan natin kung sino pa with no pork barrel, with the SALN and the waiver, malalaman mo kung sino talaga yung willing pang mag-serve sa gobyerno natin. Because wala na eh. You took away all the opportunities for them to profit from all government transactions. Kung wala raw itinatago, walang dapat ikatakot sa transparency, pero hindi lang mga ahensya ang kailangan daw kumilos. Ayon kay Attorney Margaret Grace Buensalido, mahalagang papel din ang ginagampanan ng publiko. What needs to be done is, like the law that you mentioned, our legislators should find ways to empower the public, to police the public officials, and allow them those channels and that right to access information. Kamakailan lang din may isinulong ang Akbayan Party List na panukalang amyendahan ang 65-year-old forfeiture law para mabigyan ng pagkakataon ang private individuals, civil society organizations at iba pa para makilahok sa civil forfeiture proceedings sa Regional Trial Court. Sa panahong sunod-sunod ang alegasyon ng Project Anomalies, muling nabibigyang pansin ng isang lumang batas na kung gagamitin ng buo, kayang gawing mas mabigat ang presyo ng pagiging tiwali sa gobyerno. Para sa agenda, Hannah T, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.